Alright, so good morning po mga kaibigan. Meron po tayong panibagong pasyente dito. And this is an Epson L5290. So ang as per ni client, pinapalitan na niya ito noon ng bagong printhead. But then, after just a week daw mga kaibigan, or days, no? Pero hindi siya nagpapalit dito ng printhead. Nagkaroon ng problema ulit, which is wala totally ang black. So no black print. Malamang sa malamang kapag nagpalit ka na ng printhead, ang expectation natin dyan dapat okay na. Pero meron pa tayong i-consider na pyesa, which is walang iba mga kaibigan kundi ang ganitong pyesa. We call this one a purge unit, no? If you want to order, legit link nandyan sa products natin dyan sa baba ng ating video. So i-diagnose natin to. Since nagpalit na siya ng bagong printhead pero na-trigger or nagkaroon ng problema ulit, common yun mga kaibigan. Common, but it's a rare problem para sa mga printers. Ang na-encounter natin na ganyang issue is sa mga nai-stock na printer, pwede rin namang sa over-cleaning, pwede rin naman mga kaibigan sa mga printing shop. Karaniwan, sila yung nagpapapalit ng purge unit dito. So no black print, Epson L5290. Nag-power cleaning na rin si client, but still then wala pa rin. Okay, so dito I doubt kung barado man yung black, no? Kasi as in nung pinakita niya sa atin yung sample output, wala talaga siyang black. So try natin mag-photocopy dito ng multicolor na pwedeng palabasin ang ang apat na kulay. Tignan natin kung walang black. So i-turn on natin siya. Anyway, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe mga kaibigan sa ating channel. Turning on. So, malamang sa malamang ang suspect ko dito yung mga kaibigan, yung tawag dito purge unit. So try natin sa black and white. Kasi kapag sa color, the three colors, red, yellow, and blue, can formulate a black color. So, gagamitin natin pang test yung black and white na copy. Okay. Uy, walang papel. Wala pala siyang papel. Kinargahan niya rin ng ink itong kulay, itong sa black. Yun. Blanco siya mga kaibigan. Wala siyang print out. Blanco. So buksan natin to. So unlock natin. So tanggalin lang muna natin yung kanyang scanner. Or wag na lang din mga kaibigan, ganyan na lang din, no? Or try natin tanggalin para walang sagabal. Oh, careful din kayo sa pagtanggal nito, ha. This could be very risky din minsan. Especially kapag mayupi yung pins, mapunit yung cable, hassle na naman yan, another gawa na naman yan kung sakali.
Tanggalin nga muna natin to. Yung hassle tanggalin nito, ha? Tanggalin natin yung scanner. Tapos yung orange, then remove muna natin siya. Okay. So ang bigat din ng scanner nito, mga kaibigan. Tignan nyo, baka mamaya mayupi-yupi, ah. So check natin sa kanyang print head dito. Okay naman, may laman naman yung kanyang damper. We call this one ink damper, mga kaibigan. Tignan natin, i-pump out nyo to, check nyo kung barado siya. So dapat, normal, hindi siya pumapalag. Which is goods naman. Uy! Uy! Pumapalag siya. Pumapalag siya. So, try natin palitan to. Itong damper niya. Para sa black. O, debay. Palitan natin yan. Yung damper para sa black. May extra naman tayo. Kaya natin palitan yan. Sabayan ko lang ng tugtog para mas masaya. MMs. Iba na yan. So tanggalin natin to. Palitan natin siya ng bago. Pump out natin. Tignan natin kung goods. Wala. Wapalag pa rin.
Mhm. Pumapalag pa rin siya mga kaibigan, no? Try nga natin tong ito ang i-pump out natin. Kasi kung okay to, sa damper tayo. Kuha tayo ng bago ulit. Iyon. So dito sa tank mga kaibigan, tignan nyo sa host kung may naiipit. Pinaghinalaan natin kaagad si ano eh. Oh, wapalag pa rin siya. Oh. So try natin siyang drain sana to. Buksan lang muna natin dito. Wala na siyang mahigop oh. Baka merong nakabara dyan. Uy! Oh, pasensya na. O, di ba? Parte lahat 'yan ng pagiging technician. As in nagkalat dito, pero napunasan na natin. Dami na namang wipes ang nagamit. Pati monitor ko. Oh. So, ang na-check natin dito, mga kaibigan, sa kanyang tank, as in wala siyang napapalabas oh. Pumapalag talaga siya. So, since hindi na siya ma-drain, baka barado na yan. Papalitan na natin to ng yung tank dito. Pero i-check pa rin natin yung print head kung hindi naman siya barado or whatsoever, para hindi tayo doble trabaho. Tragis na yan. Ang hassle naman nito. Pump out natin tong ano, kulay black. May mga extra pa naman akong tank. Same lang dito mga kaibigan. Yung same lang sila nung L3 210. Yun ang kagandahan. Kasi hindi punong-puno yan oh, as in punong-puno siya mga kaibigan. Ngayon pwede kong lagyan na yan ng tubig. Pero yun nga, kung may nakabara, mahirap na, hindi na natin makukuha yun. Pump out din natin tong kanyang damper, ay itong purge unit. Tignan natin kung okay naman. But then again, huwag kayong magbe-base doon. Porket hindi barado, okay, no? Check pa rin natin sa print head para hindi doble trabaho. Isang bagsakan lang yung pag-diagnose. Ganun sa mga printer, mga kaibigan, sobrang hassle talaga. Pero syempre hanap buhay yarn. Pump out lang natin tong black. Tignan natin kung okay. Dapat okay to. Oh, sabi ko na nga eh, okay naman, mga kaibigan. Oh.
Tabi lang muna natin tong print head nya. Okay to. Ngayon, ang papalitan natin tong ano nya. Wala namang naipit dito. Basta ang pagkakalam, pabalik-balik yung issue yan. So kailangan palitan natin tong tank. Meron naman tayong extra dyan kung sakali. Hassle to gawin. May dalawang screws dyan. Tanggalin muna natin yung kanyang purge unit. Yan yung apat na screws dito. May apat. Ito yung pinaka-hassle dito mga kaibigan na gawin. Hindi naman, mas marami pang may mas hassle. Meron pa ba tayong hindi natatanggal dyan? Yan, hilain nyo. Merong isang screw dito. Yun, so natanggalan natin siya.
Oh, check nga natin sa block. Kung ano man yung nakabara sa'yo. Try ko nga. Try kong linisan mga kaibigan. Cut ko lang muna. Tignan ko lang kung ano yung nakabara. Curious lang ako eh. So sa labas ko na gagawin sa may tubig. So resume tayo. Right. So natawagan ko na si client and sabi niya okay, kaysa mag-order pa tayo ng bago, sabi ko meron naman akong goods na mga ganito, bagsak presyo na lang din or bawasan na lang din natin. Original naman din ng mga to. So meron tayo dito tank galing sa isang Epson L3110, pero compatible kasi sila. So okay lang. Ito, pakita ko lang sa inyo, sinira ko na mga kaibigan yung dating sa black. And nakita ko dito kasi yung paakyat ng ink, barado na siya mga kaibigan. Meron ng isang matigas na, di ko alam kung parang cottony siya na tumigas na. So wala na tayong magagawa dyan kung sakali, kundi palitan kasi pabalik-balik na yan, no? So papalitan na natin siya ng bago, and hindi naman bago pero goods na tank, ink tank. Okay? So salpak natin to mga kaibigan. I-align lang natin na maayos. Baba ko lang muna to. Kawawang kawawa na siya, skeleton na. So tanggalin natin tong cover nya. Siyempre ilagay natin yung L5 290. Don't listen to them, what they know. We need each other. Ito yung mga nabili natin na mga defective na mga kaibigan. Parehas lang din sila. Same. Para sa black. Yellow. Red and blue. Lumampas pa. So check nyo kung well aligned siya. Tulad dito sa atin, bumengking. Tingnan nyo kung naka-align siya ng maayos. Ulitin natin. Di ba? Ang hassle mag-repair, no? Don't listen to them.
Okay. Yun. Yellow, red. And blue. Yun. So naka-align na siya. Ayan, kabit natin. And double check natin. Tignan natin kung hindi naman siya barado. Kung mamaya barado pala finish na naman. Blue. Goods. Black. Nakaka-phobia ang kulay black. Goods. Yellow. Goods. Red or magenta. Goods. Okay. So salpak na natin siya sa ating printer. Hassle na naman yan. So parte lang lahat ng trabaho yan. Nakikita nyo naman. So, may pattern lang yan. May lagayan. So, huwag nyo mamadaliin yung ating mga sarili. Dahil tayo naman ang may-ari ng shop. So, we manage the business. Eme! Don't listen to them. Sweat the day. Oops, hindi siya na-align ng maayos. Ulitin natin. Dapat maitapat natin siya sa lagayan ng mga screws. Okay. I may not be with you. Please. Oops. Hindi natin na-iset ulit ng maayos. Sa baba, sa ilalim, yung kailangan nating ilagay. Mayroon. So
So, yun. So, tumapat rin. Lagay na natin yung mga screws. Ay, nasa na naman yung screw ko? Ang hassle nito, isang oras ata na repair to. Ay, hindi lang isang oras. Mahaba-habang repair. Don't listen to them. It's what they know. Ano ba to? Black, yellow, red, blue. Black, yellow, red, blue. Okay, almost done. Check nyo yung alignment. May nalaglag kanina. Salpak na natin yung kanyang print head. Ayan. Right. So ngayon, balik natin yung kanyang damper. Ay yung purge. Balik natin yung kanyang purge unit. Careful lang ulit kayo dito, huwag nyong ipipilit kung ayaw pumasok. At kung ayaw kayo papasukin, huwag nyong ipasok.
Kusang may i-align yan ng maayos kapag dahan-dahanin lang natin. Naku po. Op. So lagyan natin. Okay. Double check natin. Check natin kung wala bang natalsikan ng ink. Okay. Salpak na natin. Ang bigat pa naman nito. Side ko lang. Hindi ko makita na maayos. Yan.
Yung trabaho. Ganyan lang muna. So, saksak natin. So, mandar naman. Reset natin. Ay, reset. Mag-power ano tayo? Mag-ink flash tayo. Update ko kayo mga kaibigan. Wala naman siyang error so far. O try lang muna natin mag-head cleaning ng 3 times. So punta kayo dito sa may copy. Yan. And then dito sa may... Ay hindi, sa copy. Sa may maintenance. Settings. And then maintenance, okay. And then punta kayo sa head cleaning. Okay. And then press nyo to. So, i-update ko kayo kung meron na siyang print out. Sana meron na kasi sayang mahigit 1 oras tayo dito. So 3 beses tayong mag-cleaning, pangalawang beses pa lang to. And so far umaakyat naman yung ink. Ayan. Yo, testing auto kasi siyang magte-test print. Once na na. Yun! Whoo! Pangalawang head clean pa lang natin, pero lumabas na. Ganun sa repair. Minsan, we cannot just jump into conclusions talaga. Ganun talaga, mga kaibigan. Well, another job well done. Thank you for watching. Sa pang head clean.